Hello guys! So ito pala yung mga i-prepare natin regarding sa NC3 natin. Again, prepare muna natin yung requirements a day before. Kasi 7:30 dapat nandun na tayo sa assessment center eh. Kaya mahihirapan pang humanap ng printing shop kung maaga alis natin. Okay? Next, sa actual outputs naman, kung na-practice nyo naman both Photoshop and Illustrator, then easy na lang yung issue sa time constraint. Lalo na kung gamay nyo na. Next, di tayo sure sa exact assessment na ipapagawa. Pero may guide naman tayo nakita sa from previous people na nag-take. So expect the unexpected na lang. Why? Hindi kasi tayo allowed gumamit ng internet doon and yung mga assets na gagamitin natin are given na din. Kaya mas okay for us na i-picture memories na yung mga needed assets na gagamitin natin sa design. Aside sa mga photos siguro, like from scratch na yung majority ng assets and elements. Kasi tingin ko na hindi sapat yung assets na bibigay nila or outdated na halos. So, syempre baka ma-disappoint kayo sa PC doon. Then, gawa na rin kayong sariling brand designs na gagamitin sa mismong assessment, no? Para i-memorize nyo na lang. Easyhan na lang yung brand para hindi complicated i-produce. May mga example ako ibibigay na gawin yung guide sa kung anong level ng design yung sa tingin ko na accepted. Okay, so una, sa logo, make sure na emblem yung type ng logo natin. Kasi ito yung preferred ng assessor. For example, itong nasa picture. If hindi nyo naman trip mag-isip ng design, then okay lang din gumamit ng AI para sa ideas. Second, sa poster, yung unang example, kung may photos na available, tapos kung wala, yung second yung example. Same din sa pangatlo, sa business card. Just make sure na yung details is complete, such as name, phone number, email, company address, website, okay? Fourth, brochure. Most likely tatlong hati ng layout ito. So, front cover, inside panel, back cover. Again, details. Sa utak lahat ha. Wala tayong reference na magagamit doon. So, i-memorize nyo yung details. So, mas maganda kung gawin nyo na ito for practice. Panglima, packaging. Di ako sure kung ano exact layout pero for sure may bibigay silang layout and may kasama yatang mock-up to. Much better kung i-prepare na rin yung design natin. Ang alam ko die-cut yung layout so hanap na tayo ng exact tutorial for packaging, no? Pang 6 and 7. Note, hindi ko sure kung both ipapagawa pero much better i-prepare na both, no? So, sa webpage, again, hanap na tayong exact template or tutorial na susundan, then practice. Mas simple, mas maganda. Huwag masyadong mag-worry sa creativity. Next, mobile UI, similar sa webpage. So, gayahin nyo na lang yung sa webpage, like parang niresize lang yung design doon. Parang add to cart na layout dito, no? Like Lazada or Foodpanda. And last, SketchUp. Ito may background na tayo pero nung third year pa nung less natin gamitin itong SketchUp. Again, no exact measurements sa ipapagawang stall pero use 2 by 2 meters na layout for practice. Example, itong nasa picture. Sa mga 3D model na gagamitin, di ako sure kung may available na 3D models doon. So, wag masyadong mag-rely sa decoration, no? Gets? Layout ang mahalaga. Tip again, hanap na tayo ng exact tutorial para makabisado natin yung step by step and learn paano i-import or trace yung mga posters and logo na ginawa natin. So, search na lang simple stall or booth tutorial. Again, huwag mag-rely sa decoration. Ayun lang. For preparation, huwag masyadong ma-pressure. Kaya natin yan. Hindi naman masyadong critic pagdating sa actual creativity itong assessment and more on how efficient tayo sa paggawa under time pressure. So, more technical, less creativity. Mas mabilis matapos, mas maganda. Layout lang ang focus sa assessment, no? Kaya huwag masyadong mag-overthink sa color, font, shapes, and such. Gets ba?